mag-aral, may request na tayo kung lahat ay manalangin. Shall we pray? Ang maraming Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pag-ibig po ninyo sa amin. Salamat sa ginawa ng aming Panginoong Kristo para po sa aming pong mga kasalanan. We acknowledge na kami, Ama, ay wala pong magagawa sa aming pong sariling kakayanan. Ipinapanalangin ko po, Ama, sa umaga pong ito, na kayo po ay mag-usap, magpakita kayo, Ama. Ang Banal na Espiritu po ang mag-convict, ang mag-rebuke at mag-reprove sa aming pong mga kamalian. At tulungan niyo kami, Ama, na sa pamamagitan ng Diyos na Banal na Espiritu, ipaunawa niyo po sa amin ang inyong pong plano po ng kaligtasan. Tulungan niyo po kami, Ama, na magkaroon ng bukas ng puso sa inyong pong salita. Tulungan niyo po ako, Ama, sa pangangaral dahil sa aking kakayanan ay wala po akong magagawa. I pray na kahabagan at kaawaan kami sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Now, nasa series of lesson po tayo ng ating pag-aaral kung kayo po ay nasubaybayan. Ito po yung ika-anim na ating pong pag-aaral ng patungkol po sa pagkakasundo ng bawat tao sa ating pong Panginoon. Now, ang isa pong katotohanan ng bawat isa po sa atin, bawat isa po sa atin ay pinanganak sa mundo pong ito, tayo pong lahat ay nagkasala. Now, kung kayo po ay, I think kanina po ay meron po kong ipinamigay na ito po yung ang Ebanghelyo ni Juan at ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po yung Tagalog ng King James sa Book of John and Book of Romans. Now, tingnan niyo po in Roma 3, especially sa ating mga kabataan, page number 63 po. Sa page number 63, yung po ipinamigay ko kanina po, sa page number 63, sa Roma 3:23, nakita niyo po yung naka-underline dyan sa page number 65 page number 65 po. Yung pong 23 nakalagay sa kaliwa. Ang sabi po dito ni Pablo, sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian po ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin, tayo pong lahat sa harapan ng Diyos ay nagkasala. At bahagi ng ating pag-aaral kung nasusubaybayan niyo po, dahil po sa ating kasalanan, ang galit po ng Diyos ay nakapunyapit sa atin. Yung po ang sabi ng John chapter 3. Bawat isa po sa atin ay merong galit ng Diyos sa atin. Yes, tunay po na ang Diyos po natin ay pag-ibig. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Ang Diyos po natin ay mabuti. Pero huwag niyo pong kakalimutan na ang ating Diyos din po ay matuwid at banal na Diyos. Sa harapan po ng ating Panginoon, ang bawat tao po na nagkasala ay nararapat pong magbayad ng kasalanan. Sa atin minsan, ilang beses ko pong binigay ng ehemplo, kapag merong nagawang pagkakamali sa atin, halimbawa yung ating kaklase, yung ating kaibigan, minsan sasabihin na lang natin, sige, patawarin na kita, huwag mo nang bayaran yung nasira mong damit, nasira mong libro, nasira mong notebook, hayaan mo na, maliit na bagay lamang yan. Pero sa ating pong Panginoon, hindi po pwede yun. Sa harapan po ng Panginoon, lahat ng taong nagkasala ay kailangan magbayad. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, the soul that sinneth, it shall die. For the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At nakita din po natin sa ating pag-aaral, bibili lamang tayo mabilis. Nakita natin sa ating pag-aaral, tayong tao, we don't acknowledge na tayo makasalanan. Yan po ang nature natin bilang tao. Diba, kapag si nanay, merong nagtatanong si nanay, o sino ang dahilan kung bakit nabasag itong plato nito? Diba, tayo magkakapatid, nagtuturuan tayo, hindi ako yan, si Bunso, hindi ako, si ate. Yan ang nature po natin. Kaya alam ng Panginoon na tayo, hindi tayo nag-a-admit ng ating kasalanan. Yun po ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang batas sa pamamagitan po ng bansang Israel. Sa pamamagitan ng batas, nakita natin na tayo po ay makasalanan. Kung naalala niyo po na inisa-isa natin ang bawat batas, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuan, huwag kang luluhod, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Nakita natin ang bawat isa sa atin ay nagkasala po sa batas. At dahil po sa ating pagkakasala po sa ating batas, ang Panginoon po ay nagre-require ng kabayaran.
In reality, bawat tao po na pinanganak sa mundo pong ito, na hindi magsisisi sa kanyang kasalanan at hindi mananampalataya sa Panginoong Kristo, yung huling hininga niya dito sa mundong ito, ang kasunod niya pong hininga ay sa impyerno na. Ang impyerno po, tandaan niyo po mga kabataan, ang impyerno po ay tunay na lugar. Alam ng Panginoon po ang itsura ng impyerno. Ako po, hindi ko pa nakikita ang impyerno, maliban na lamang sa detalye na pinakita ng Biblia sa atin. Ang impyerno po ay merong apoy na hindi namamatay. Merong uod na hindi namamatay. At ito pong lugar ng impyerno ay lugar ng kadiliman. Can you imagine, merong apoy na instant na nagbibigay siya ng liwanag, pero itong apoy na ito ay madilim din apoy. At ang sabi ng Bible, yung mga tao po na nasa impyerno right now, sa sobrang sakit na kanilang nararanasan, yung kanilang mga ngipin ay nagkikiskisan, nasimuktit, sa sobrang sakit, at wala kayong kung mapapakinggan sa impyerno kundi sigaw ng mga tao. At ang katotohanan po ng sinasabi po ng Bible, pag pinag-aralan niyo po ang Bible, kapag ka ikaw ay namatay, na wala kang Kristo sa umagang ito, ang sunod mong buhay ay walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Yan po ang sinasabi po ng Bible. Ang dahilan po doon is dahil po ang ating Diyos po natin ay matuwid. Dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kabaluktan, dahil sa ating pagsisinungaling, dahil sa ating paglabag sa mga utos ng ating mga magulang, at ano bang kasalanan na ating ginawa, ang sabi ng salita ng Panginoon, lahat tayo ay nararapat sa impyerno. Pero dito po papasok yung ating mensahe. Kung titingnan niyo po in Romans chapter number 5, Romans chapter 5, now, nakita natin yung masamang balita. Bawat isa pala sa atin ay merong kapahamakan. Bawat isa po sa atin ay nararapat na itapo ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy or sa impyerno. Bawat isa po sa atin, wala pong exempt. Pero dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo, last week na pag-aralan natin sa Romans chapter number 3, sa Romans chapter 3, nakita natin last week, kung kayo po ay narito last week, bibilamang tayo, na pwede pala tayong maging ideklarang matuwid. Hindi magiging tayo matuwid dahil wala pong bawat isa sa ating matuwid. Lahat tayo ay baluktot. Pero pag sinabi pong justification, idideklara kang matuwid. Kumbaga parang, itong tao ito ay magnanakaw, pero dahil ako yung husgado, idideklara ko siyang matuwid. Pero magnanakaw pa rin siya. Napansin niyo po yun? Halimbawa, di ba? Dito po sa Pilipinas, napaka-uso po yung kapag ka ang presidente po ay merong pinalaya, binigyan ng pardon, kahit yung nasa sakdal ay kriminal pa rin. Pero kapag ka diniklara siyang matuwid ng presidente, ay makakalaya siya. Magkakaroon siya ng pardon. Ganun po ang justification. Pag sinabi pong justification, yung pinag-aralan natin, sa gitna na tayo pong lahat ay makasalanan, pwede kang ideklara ng Diyos na maging matuwid sa harapan niya. Now, yun po ay pag-aaralan natin further, yung tinatawag po na imputed righteousness of Christ na pinataw po sa atin sa bawat isang mananampalataya. Pero sa umagang ito, pag-aaralan natin, last week na pag-aaralan natin, paano ba tayo magiging matuwid o idideklarang matuwid sa harapan ng Panginoon? Nakita natin po last week na hindi po sa pamamagitan ng batas, hindi sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Ito po ang problema sa bawat tao po dito po especially dito po sa Pilipinas, Roman Catholic country. Akala natin na tayo pwede maging matuwid sa harapan ng Panginoon kung tayo gagawa ng mabuti. Kung kayo po ay magtatanong ng sino man, ang mga tita ninyo, mga lola ninyo, mga magulang ninyo, nanay, tatay, paano ba tumungo ng langit? Gawa ka lang ng mabuti. Huwag kang mag-aagabyado, huwag kang gagawa ng masama, huwag kang magnanakaw, gumawa ka ng mabuti. Pero last week na pag-aralan natin, yung palang paggawa ng batas o paggawa ng mabuti, it's the same, they're the same thing. Wala pala yung silbi. At kung titingnan niyo po sa buong Isaiah, yung ating righteousness, yung ating mabuting ginagawa, para lamang itong maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Can you imagine kung ako'y halimbawa, ako'y mayaman na tao,
na lagi ako tumutulong sa kapwa, lagi ako kapag ako'y tutulong tutulong ako kapag may binagyong bayan, mayroong mga binagyong bansa o may mga nangangailangan, kahit may mga media dyan ako nagbibigay. Di ba may mga tao po na mapagbigay na dahil bago sila magbigay, kailangan muna may picture para ma-publish na they're for publicity. Pero ang point po natin, kahit ako'y gumawa ng mabuti, walang magagawa po yun upang ako'y maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Napag-aralan natin last week na tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, na hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng batas o sa paggawa ng mabuti o sa anumang bagay, edukasyon, sakramento, kahit makumpleto mo man ang sakramento, hindi ka magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Kristo. Naalala niyo po, last week, review lamang tayo for the sake sa mga hindi natin nakasama last week. Kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, ang Ebanghelyo. Nakita natin last week yung tinatawag na redemption. Yung word na redemption is pagkakatubos. Yung ginawa po ng ating Panginoong Kristo, tayo po ay tinubos ng Panginoon sa lusak po ng kasalanan. That's redemption. Pag sinabi pong redemption, tingnan niyo po, bawat isa po sa atin ay merong utang dahil tayo pong lahat ay nagkasala. At pag pinag-aralan niyo po ang batas na ibinigay ng Panginoon, ang utang natin bawat isa ay pagdanak ng dugo at kamatayan. Pag pinag-aralan niyo po sa Leviticus, sa Book of Leviticus, ang kasalanan po, kung walang kamatayan at walang pagdanak ng dugo, ay wala pong kapatawaran ng kasalanan. At ang ginawa po ng Panginoong Kristo, yung ating inawit kanina, yung ginawa ng Panginoong Kristo sa cross ng Kalbaryo, siya po yung namatay, siya po yung nagdanak ng dugo upang tubusin po tayo. At yung dugo po ng ating Panginoong Kristo, yun po ang ipinagbayad ng Diyos sa ating pong pagkakautang. That's redemption. Nakita din natin po last week yung tinatawag po na remission of sin. Ibig sabihin, dahil po sa ginawa ng Panginoong Kristo na dapat tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, hindi na tayo ang pinagbayad ng Panginoon ng kasalanan. Nakita din natin last week yung tinatawag po na forbearance of God, yung propitiation. Pag sinabi pong propitiation, ito po yung atoning victim na dapat ako ang papatayin, na dapat ako yung paparusahan. Merong isa na inosenteng tao na siya ang magbabayad ng aking kasalanan. Yan po ang Panginoong Kristo. Nakita po natin yung last week. At yun po ang dapat nating sampalatayaan. Actually, the gospel itself, kung paano ang Panginoong Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Siya nilibing at nabuhay na muli according to the Scripture. Now, ngayong umaga po, pag-aaralan natin in Romans chapter 5, actually, pag binasa niyo po ang Romans chapter 4, in Romans chapter 4, binigyan po dito ni Pablo ng ehemplo paano si Abraham at si David ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon or diniklarang matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, kung pag-aaralan niyo po ang recipient ng sulat po ng Book of Rome or the Epistle of Rome, isa pong simbahan ito sa Roma na ang kongregasyon po ay mga Gentiles and Jews. So meron pong sigalot sa simbahan sa Rome na may mga tao po na nagsasabi doon na kailangan nilang gawin ang batas upang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. At dito po sa Romans chapter 4, siguro basahin niyo na lamang po sa bahay, pero hindi natin ito pag-aaralan ngayong umaga. Sa Romans chapter 4 po, binigay ni Pablo na ehemplo si Abraham at David na hindi sila naging matuwid, diniklarang matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang gawa, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya nila. At yun po ang sabi ng Romans chapter 4. Kaya maliligtagan natin yan sa ating pag-aaral ngayong umaga. But pag-aaralan po natin sa umaging ito, yung Romans chapter number 5. Romans chapter 5, ano yung pwedeng maging resulta sa isang individual sa pamamagitan ng justification? Results of justification. Kung ikaw sa umagang ito, nakita mo na ikaw ay makasalanan,
at ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan, tinalikuran ng iyong mga kasalanan, at tinanggap ang Panginoong Kristo bilang Panginoon. Tandaan niyo po, ang pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang tagapagligtas ay iba po sa pagtanggap sa Panginoong Kristo bilang Panginoon. Marami pong tao, tandaan niyo po, pakinggan niyo po ito, maraming tao ang gustong tanggapin ang Panginoong Kristo bilang kanilang tagapagligtas, pero ayaw nilang tanggapin ang Panginoong Kristo bilang kanilang Panginoon. Ang tanong mo nga sa umagang ito, ang Panginoong Kristo ba ay tinanggap mo na bilang Panginoon? That's repentance. Pag sinabing repentance, is ina-acknowledge mo na hindi na ako ang Panginoon ng aking buhay. Hindi na ako yung Diyos ng aking buhay. Ang Panginoong Kristo na. Yung gusto niya na ang gagawin ko sa aking buhay dahil siya na ang aking Panginoon. Yan ang tanong ko sa umagang ito. Meron ka bang ganang pagtanggap sa Panginoon? Dumating ka ba sa punto na yung buhay na sumuko ka sa Panginoon? You stop fighting God? At sinabi mo, Panginoon, Panginoong Jesus, ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Yan po ay aking ginawa. Ako po ay 13 years old. Dumating ako sa punto na ang Diyos na Banal na Espiritu ay pinakita ang aking mga karumihan, ang aking mga kasalanan. At ako'y nagsisi sa aking mga kasalanan na tinanggap ko ang Panginoong Kristo na siyang aking Panginoon ng aking buhay. Until now, hanggang sa ngayon po, ang Panginoong Kristo po ang aking Panginoon. Siya ang susunod sa aking buhay. May mga pagkakataon na pumapalya ko dahil ako po yung tao lamang, tayo nagkakasala, wala pong sinless perfection sa isang Kristiyano, pero siya po ang aking Panginoon ng aking buhay. Yung gusto niya ang pinipilit kong gawin. Yung kagustuhan ng Panginoon ang aking pinipilit na gawin sa aking buhay. Meron ka bang ganyang pagkakataon? Meron ka bang ganyang mindset? That's repentance. Repentance is pagtalikod din sa kasalanan. Kung ikaw right now ay nakaharap sa sistema ng mundo na puro kasalanan, pag sinabi yung repentance, tatalikod ka sa kasalanan, haharap ka sa ating Panginoon. Yan po ay napakahalaga. Now, in Romans chapter 5, kung ikaw ay ligtas sa umagang ito, pag sinabi kong ligtas sa Bible, ito po yung tao na nakaranas ng justification sa harapan ng Panginoon. And I had that April of 2007. That's my personal testimony. Dumating ang pagkakataon na ako'y nagsisi sa aking kasalanan, pinalikuran ko ang aking kasalanan, sinampalataya ako, ginawa ng Panginoong Kristo, tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas. Ibig sabihin, that's my faith. Pag tinanggap ko ang Panginoong Kristo bilang tagapagligtas, that's your faith. At tinanggap ko din siya bilang Panginoon, that's repentance. I did that April 2007. And kung ikaw ay may ganang storya din sa umagang ito, I don't know your story, kung ikaw ay merong storya na ganyan sa iyong buhay, ang sabi ng Bible, ikaw ay justified na. At yun yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Ano yung resulta nito? Ang nakakalungkot po sa mga mananampalataya, ito po ang nakakalungkot sa mga mananampalataya because of easy beliefism or the purpose ng maraming simbahan na the reason kung bakit sila nag-aakay ng kaluluwa ay para lang dumami. Ang maraming dahilan kung bakit gusto ng tao na maligtas ay dahil lamang sa langit. Gusto mo bang tumungo ng langit? Wala pong tao na tatanggi po dyan. Pero kung titingnan niyo po ang Bible, wala po kayong makikitang soul winner na nagsabi, gusto mo bang tumungo ng langit? Hindi po ang langit ang dahilan kung bakit dapat tayong tumalima sa ating Panginoon. Hindi po ang langit ang dahilan kung bakit mananampalataya ako sa ating Panginoon Kristo. Yes po, ang langit po ay resulta. One of the results ng isang mananampalataya. Pero kung titingnan niyo po in Romans chapter 5, actually in the book of Romans, hindi po yun ang hinighlight ni Pablo na resulta ng kaligtasan. Tingnan niyo po in Romans chapter 5, verse number 1, therefore, being justified by faith. Kung ikaw sa umagang ito ay diniklara ng matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sabi dito ni Pablo, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Una sa lahat, sinabi ni Pablo, na resulta ng kaligtasan is meron ka ng kapayapaan sa
Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, meron ka ng kapayapaan. Ang tinutukoy po dito ang kapayapaan ni Pablo, nung hindi ka paligtas, kagalit mo ang ating Diyos. Pero nung ikaw ay naligtas, meron ka ng kapayapaan. Naranasan niyo na ba sa school, sa mga kabataan, naranasan niyo ba na meron kayong kaaway sa school? Yung tipong kapag nakikita mo yung kaaway mo, parang hindi kayo pwedeng magtabi ng upuan. Naranasan niyo na ba yan, Ate Marian? Na meron kang kaaway, Ate Jerian, Ate Jessica? Naranasan niyo na ba na meron kayong kaaway sa school na kapag nakikita kayo, parang nagdidilim yung paningin niyo pareho? Naranasan ko po yan. Ako po yung elementary. Ang dami ko pong, ako po yung palaaway ng elementary. Dahil ako yung siga that time, lagi po ako nanununtok. That's my story. Pero, ang point ko po dito is naranasan niyo na meron kagalit. Kita niyo na parang hindi kayo magtabi. Pero what if magkabati na kayo? What if, halimbawa, ginawa ng guidance counselor, o sige, magpatawalan na kayo, o humingi ka na ng sorry, humingi ka na ng patawad, o magkabati na kayo. Meron na ngayon kayong kapayapaan. Yan po ang tinutukoy dito ni Pablo. Nung dati po, dahil sa ating kasalanan, kaaway natin ng Diyos. That's the reality. Dahil sa ating kasalanan, tayo'y kaaway ng Diyos. Merong galit ng Diyos sa atin. Pero kung ikaw ay ligtas o ito, isang resulta ng justification is meron ka ng kapayapaan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, yun ang sabi po ni Pablo. Sabi doon, meron kang kapayapaan, peace with God through our Lord Jesus Christ. That's first thing. That's the result of salvation. Now, number 2. Ano sabi doon sa verse number 2? Kung kayo po ay meron dun sa ating, yung binigay ko po, yung Tagalog na copy ng Book of John at Book of Romans, sa page number 67, makikita niyo po yung ating binabasa. Sa page 67, yung una, dun sa Kapitulo 5, sa baba, nang sabi doon, sa makatuwid, bilang binigyang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya, yung po yung Tagalog ng binasa natin kanina, ay may kapayapaan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Yan po ang unang resulta po ng kaligtasan. Now, number 2, basahin po natin ng sabay-sabay. Siguro sa Tagalog na lamang, kung may mga copy nung binigay ko po kanina. Verse number 2 sa Tagalog, ready? Read. Sa pamamagitan din niya ay may paglapit tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung saan tayo ay nakayo at nagagalas sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, that's the second thing po. The second result of justification or salvation is we have access into this grace. We have access into this grace by faith. Alam niyo po ba, isang katotohanan po, wala pong sino man po ang makakalapit sa banal na Diyos. That's the reality. Tayo bilang makasalanan, actually, alam niyo po ba na ang panalangin po na hindi mananampalatay, hindi po tinatanggap ng ating Diyos? Alam niyo po ba na yung mga tao na nanalangin ngayon sa Quiapo, na nanalangin sa simbahan sa Baclaran, yung mga Muslim na tiklok-tuhod na araw maghapon na nanalangin, hindi po yung tinatanggap ng ating Panginoon. Pero kung ikaw ay ligtas sa umagang ito, meron ka ng, ang sabi nung na ating binasa, sa pamamagitan din niya ay meron tayong, paglapit tayo, meron ka ng access. Yun po ang sabi ng Romans chapter 5 verse 2. We have access by faith into His grace. Meron ka ng access sa Panginoon. Na dahil sa kaligtasan mo, anumang oras na gusto mong manalangin, ay ito'y papakinggan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Hindi po lahat ng tao ay tinatanggap ang panalangin ng Panginoon. Dahil maliban siya ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon, that's the only time na tatanggapin ito. Ang tanging panalangin po na tatanggapin ng ating Panginoon sa unbeliever, ito po yung panalangin of repentance and faith for salvation. That's the only prayer na tatanggapin po ng ating Panginoon. At kung ikaw ay ligtas na sa umagang ito po yung ikalawang resulta. Can you imagine, meron kang 24/7 access
sa trono ng biyaya ng Panginoon? Can you imagine na yung Diyos na meron kakayanan na gawin ang lahat? Yung Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay sa mundong ito, yung Diyos na kayang magpagaling ng iyong karamdaman, kayang i-provide ang iyong mga pangangailangan, meron kang access 24/7. That's second result. Now, in verse number 2, makikita din natin dito na sabi ni Pablo in verse number 2, dun sa binasa natin, wherein we stand, that's the grace na natanggap natin, the justification grace, and rejoice in hope of the glory of God. At sa Tagalog doon, sabi doon, tayo ay nagagalak sa pag-asa sa kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo po ba, sa isang mananampalataya, ang mundong ito, hindi po ito yung permanent dwelling place po natin. Kung ikaw ay mananampalataya na, kung ikaw ay justified na sa umaging ito, ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, hindi po ang mundong ito ang iyong permanent dwelling place. Sa John chapter 14, ang sabi ng Panginoong Kristo, kung nasaan siya, ay doon din tayo. Sa tahanan po ng Diyos, sa kalangitan, doon po tayo ang kaluwalhatian natin. That's one of the glories na inihanda ng Panginoon sa atin. Isang bagay din po na pag pinag-aralan niyo po ang salita ng Panginoon, ay inihanda ng Panginoon sa mga mananampalataya is maging kapwa tagapagmana ng Panginoong Kristo. Tinawag po ng Book of Romans na ang mga mananampalataya in our dispensation, in the New Testament dispensation, as joint heirs with Christ. Ang Panginoong Kristo po ay merong mana, the whole dominion po ng mundong ito ay binigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Kristo. At tinawag tayo bilang mga mananampalataya in Christ, kapong tagapagmana po ng ating Panginoong Kristo. That's another glory na inihanda ng Panginoon. Kung pag-aaralan niyo po ang Bible, napakarami po pong kaluwalhatian. Pag pinag-aaralan niyo po ang New Heaven and New Earth, the Heaven, the Millennium Kingdom, everything inihanda ng Panginoon sa atin. Yan po ang ating pag-asa. At isa pong bagay, tingnan niyo po, sa isang mananampalataya, hindi dapat ang mundong ito ang ating tingnan. Dahil tayo naglalakbay lamang po dito. Ano ngayon kung wala kang tahanan? Ano ngayon kung wala kang magandang cellphone? Ano ngayon kung ikaw ay naglalakad lamang para makapagsimba? Ano ngayon kung ikaw ay naghihirap ngayon? Kung itong bagay na nararanasan natin ay temporary lamang. We hope of the glory of God. Yan po ang problema minsan sa ating mga mananampalataya bilang Kristiyano. We set our affection on things on earth, not on things on above. Yan ang problema po. Kaya minsan kahit meron tayo ay wala na kaming makain, ay wala akong bagong cellphone, wala akong bagong damit. Kung titingnan lang natin yung mga bagay na inihanda ng Panginoon sa atin, yung tawagin kang joint heirs with Christ, kapwa kang tagapagmana ng Panginoong Kristo, that's the glory na inihanda sa atin ng Panginoon. At yan po ay panibagong resulta. Yan po ay resulta ng kaligtasan. We rejoice in hope of the glory of God. Now, in verse number 4 hanggang verse number 3 hanggang verse number 5, binanggit dito ni Pablo in verse number 3, and not only so, we glory in tribulation also. Sabi ni Pablo, dahil ikaw ay merong pag-asa ng kaluwalhatian ng Panginoon na resulta ng kaligtasan mo, na kahit meron kang tribulation at meron kang pagsubok sa buhay, ikaw ay nagagalak, ikaw ay nagluluwalhati, ikaw ay nagiging masaya. Yan po ang hindi niyo po makikita sa mga di mananampalataya. Yung meron ka ng cancer at masaya ka pa rin, hindi po yan mindset ng mga mananampalataya. Yung ikaw ay naghihirap na wala kang hindi ka komportable sa mundo ito, hindi po yan mindset ng mga mananampalataya. Pero kung ikaw ay may pag-asa na itong lugar na ito hindi mo tahanan, ang tahanan mo ay langit, at may mga bagay na hinanda ang Panginoon sa iyo. Anong ikukumpara nito sa pagsubok mong nararanasan ngayon? Kaya sabi dito ni Pablo, tingnan niyo po, in verse number 3, but we glory in tribulation also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience
hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Dito niyo po makikita the cycle ng pagsubok na naranasan natin. Na mayroong tribulation, ito yung nagre-resulta ng patience or endurance. At yung patience ay nagre-resulta ng experience. At pag nalagpasan mo na yung tribulation, yung experience, yung pagsubok sa buhay, meron ka ng patience, ito yung nagiging pag-asa mo na, the confidence, hope. At yung pag-asa na yun, it will not make you ashamed or dishonor or disgrace. That's the cycle. Yan po ay makikita niyo po sa bawat mananampalatay na nakakaranas ng pagsubok. Pero ang point po natin dito, kung ikaw ay mananampalataya ngayon sa umagang ito, at meron kang pag-asa ng mga bagay na inihanda ng Panginoon, hindi mo iindahin ang mga pagsubok na naranasan mo ngayon. Ano ngayon kung meron kang karamdaman? Ano ngayon kung ikaw ay may cancer? Don't you know na magkakaroon ka ng resurrected body katulad ng sa ating Panginoong Kristo? Ako po minsan nagtataka sa mga mananampalataya na gano'n na lamang ka-worry na, ay, meron akong cancer, meron akong gastritis, meron akong ganito, paano na ako mabubuhay? Don't you know that you will have a resurrected body? Ano ngayon kung wala kang tahanan ngayon? Ano ngayon kung sa baro-baro ka lamang nakatira? Don't you know na meron kang mansion in heaven? Ano ngayon kung wala kang sasakyan? Ano ngayon kung nagbabiyahe ka lamang sa tricycle or sa jeep or sa jeepney para magbiyahe? Alam niyo po ba, bahagi ng resurrected body na ibibigay ng Panginoon sa atin. Tayo po ay nakakalipad. Ito ay ligtas sa umagang ito. Kung paano ang Panginoong Kristo ay nag-ascend, na wala siyang ascend from earth into heaven. That's the same body na magkakaroon tayo. Can you imagine na kaya mong mag-travel na hindi ka nasasakay ng sasakyan? And that's the thing na sinasabi ni Pablo po dito. That's the things na inihanda ng Panginoon sa atin. Kaya hindi mo na may kukumpara yung mga pagsubok. We rejoice. We glory in tribulation. Now, dito po, mapapansin niyo po dito, merong parenthesis dito na nilagay si Pablo. Yung verse 5 hanggang verse number 8, I think na napag-aralan natin po. Pero ang sinasabi dito ni Pablo, in verse 1 to 4, binanggit dito ni Pablo yung unang apat na resulta ng justification. Yun po yung nakita natin kanina. Meron tayong kapayapaan sa Panginoon, peace with God, we have access into His grace. Into this grace, we rejoice in hope of glory of God, we glory in tribulation. And in verse 5 to 8, merong parenthesis si Pablo. At itinuloy ni Pablo in verse 9 to 11 yung mga continuation ng resulta ng justification. Pero yung verse 5 to 8 ay napakahalaga po na mapansin natin. Ito pong verse 5 to 8, sinasabi dito ni Pablo, tayo po ay minahal ng Panginoon yung tayo pa ay makasalanan. Sinasabi po dito ni Pablo, kapag ka nagtanong ka kung sinong gustong mamatay sa isang taong matuwid o sa taong mabuti, siguro iilan lamang ang magtataas ng kamay. Halimbawa po, itong sinasabi po dito ni Pablo, halimbawa meron ditong tao, halimbawa si Ate Mikey na mabuting bata, matuwid na bata, na babae. Pag nagtanong siguro kayo na sinong gustong mamatay para kay Mikey, wala siguro magtataas kahit napakabuting bata si Mikey. Pero dito yung sinabi ni Pablo, kung mabuting tao na ang pag-aalaya ng buhay ay walang makapagtaas ng kamay, paano pa kung masamang tao katulad natin? At yun po ang ginawa ng Panginoong Kristo. In verse number 8, sabi doon, but God, sabi ng verse 7, for scarcely for a righteous man will one die. Kung matuwid na tao, napakabihira ang mamatay para sa matuwid na tao. Yet peradventure for a good man, some would even dare to die. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kung sa mabuting tao, bibihira ang mamamatay, pero ang pag-ibig ng Panginoon, ganito niyang pinakita. Tayo makasalanan, pero siya'y namatay para sa atin. That's the love of God. Alam niyo po ba, mga kabataan, especially sa mga kabataan, pag-isipan niyo po ito, siguro pag-uwi niyo po bago kayo umuwi sa bahay. Paano nagawa
ng Panginoong Kristo na iwanan niya yung kalangitan. Ang alam niyo po ba, bago po bumaba ang Panginoong Kristo sa kalangitan, siya po ay kapiling ng Diyos. Siya po ang makapangyarihan sa lahat ng bagay, sa lahat. Siya po ay, alam niya ang lahat ng bagay. Meron siyang trono sa langit, meron siyang tahanan sa langit na napaka-majestic. Pero iniwan niya yung kaluwalhatian niya upang mamatay sa krus po ng Kalbaryo. Can you imagine that? Halimbawa, yung hari ng mga hari, yung Panginoon ng mga Panginoon na nasa langit, nasa trono niya, iniwan niya yung kanyang tahanan at siya'y namatay para sa atin. Alam niyo ba kung bakit po? Alam po ng Panginoong Kristo, alam po ng Diyos Ama, na ang impyerno po ay lugar ng hindi napakinggan. Dahil ang Panginoon, of course, alam ng Panginoon ang lahat ng bagay at alam ng Panginoon ang hirap na mararanasan natin kung tayo po ay makatutungo po sa impyerno. Kaya sabi po ng ating binasa, dahil sa kanyang pag-ibig, ganito niya ipinakita ang kanyang pag-ibig. Ang Panginoon ay namatay para sa ating kasalanan. Sabi doon, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Now, tingnan niyo po bakit siya namatay. In verse number 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Ang dahilan po is ganito kung bakit namatay ang Panginoong Kristo. Tulad na nabanggit ko kanina, ang Panginoon po ay ang ating Diyos po ay nagre-require ng kabayaran sa bawat isang kasalanan po natin. Na dapat tayo ang magbabayad. Ang ginawa po ng Panginoong Kristo, siya po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya po ang nagbayad ng ating mga utang sa ating Panginoon. Siya po ang namatay na dapat tayo pong mamatay. At sabi doon, sa pamamagitan ng sabi ng verse number 9, lalong higit kung gayon na ngayon binigyan tayo ng katuwiran sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Kristo, pwede kang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. At ang sabi pa ng verse number 9, tayo ay maliligtas mula sa pagkapuot sa pamamagitan niya. That's salvation. That's another result of justification. Yung puot ng Panginoon, tayo ay maliligtas. Yung puot ng Panginoon na tinutukoy po dito ni Pablo, ito po yung puot ng Panginoon na pwede mong maranasan sa impyerno. Pero sabi ng Bible, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo at sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, pwede kang maligtas sa puot ng Panginoon. At ang sabi pa ng verse number 10, sapagkat kung noong tayo ay mga kaaway, tayo ay pinagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang ina. Hindi lamang tayo maliligtas sa puot ng Diyos, tayo ay pwedeng ipagkasundo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Nakita niyo po yung dalawang bagay, sinabi ni Pablo in verse 9, hindi lamang maliligtas sa puot ng Diyos, ipagkakasundo ka sa ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo at ang kamatayan ng Panginoong Kristo. Now, paano mangyayari yun? Paano mangyayari na yung pagkamatay ng Panginoong Kristo, yung dugo ng Panginoong Kristo? Doon po papasok yung pananampalataya. Doon po papasok yung pananampalataya na pagtitiwalaan mo na yung ginawa ng Panginoong Kristo ay sapat upang ituwid ka sa harapan ng Panginoon. Doon papasok yung pananampalataya mo sa Ebanghelyo na yung ginawa ng Panginoong Kristo 2,000 years ago ay sapat na ako'y iligtas sa puot ng galing sa puot ng Diyos. Ay sapat para ako'y pagkasundo sa ating Panginoon. That's faith. That's faith. At sabi pa dito ni Pablo, not only we are reconciled to God in verse number 11, and not only so, we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received atonement. The atonement means is
being reconciled to God by paying a price. Pagkakasundo ka sa Panginoon sa pamamagitan ng bayad. That's atonement. At wala pong ibang bayad na nire-require ang Diyos Ama sa kasalanan po natin, kundi kamatayan at dugo. That's what Leviticus requires. Without the shedding of blood, there's no remission of sin. At yan po ang ginawa ng Panginoon Kristo. Now, dito po papasok yung pananampalataya. Pag sinabi kong pananampalataya in the Bible, let me tackle this part before we close the message. Pag sinabi kong pananampalataya, hindi po ito katulad ng alam lang. Halimbawa po ng parang you just know something. Kayo ba ay naniniwala na si Jose Rizal ay namatay sa luneta? Kayo ba ay naniniwala? Lahat tayo bilang Pilipino. Kasi alam natin yung mga proof. Mayroong mga historian na nagsabi kahit hindi natin nakita, kahit hindi natin, wala tayo doon, namatay si Jose Rizal sa luneta. Pero tayo naniniwala. Pero ang tanong ko sa umaga ito, yung pagkamatay ba ni Jose Rizal ay may impact sa buhay mo? Wala. Because you just do it. At yun ang nakakalungkot po. Maraming tao, kung paano nila trinato ang pag-ibig ng Panginoon na ginawa sa krus ng Kalbaryo para lamang pagkakamatay ng Jose Rizal sa luneta. Okay, namatay ang Panginoon sa Kristo sa kasalanan. Siya ay binugbog, siya ay binulpi, siya ay binuraan, siya ay sinuntok, siya ay pinako. Okay. And how about now? Anong impact nun sa aking buhay? Magpapatuloy akong gumawa sa kasalanan. Magpapatuloy akong sumuway sa aking mga magulang. Magpapatuloy akong gawin ang aking gusto. That's the problem. Alam lamang natin na maraming tao ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, pero wala itong impact sa iyong buhay. That's not faith. That's not saving faith. You just know the gospel. Pero isang tao pong mananampalataya, sinampalataya yung ginawa ng Panginoon sa Kristo, ang pananampalataya is pagtitiwala mo na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo 2,000 years ago ay para sa iyong mga kasalanan. You know na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo para sa iyong pagsisinungaling, para sa iyong pagsagot sa magulang, para sa iyong pagnanakaw, para sa iyong pagdadaya sa exam, para sa iyong mga pagmumura, para sa iyong mga kasalanan. You acknowledge that. At ikaw nananampalataya sa pamamagitan na ginawa ng Panginoon sa Kristo, pwede kang ipagkasundo muli sa harapan ng Diyos. That's faith. And I have that right now. Na kahit ako'y marumi, kahit ako'y araw-araw nagkakasala. By the way, kahit ikaw ay Kristiyano, nagkakasala ka araw-araw. That's the struggle ng own sinful nature. Pero kahit ako'y pumapalya sa aking pagiging mananampalataya, meron akong pananampalataya na ako'y matubig sa harapan ng Panginoon. Hindi dahil sa aking mabuting gawa, hindi dahil ako'y nagpe-pray, hindi dahil ako'y nagbabasa ng Bible, hindi. It's because of what Christ did on the cross 2,000 years ago. I believe that with all of my heart. That's justification by faith. Right now, ako'y merong katatayuan. This is my faith right now. As my testimony. Meron akong access 24/7 sa throne of the grace of God. And I have boldness. Hindi dahil, tulad na nasabi ko sa inyo, hindi dahil sa akin, hindi dahil kung ano ako, hindi dahil kung ano yung natapos ko, kung ano yung nagawa ko, wala akong kwenta yun sa harapan ng Panginoon. Dahil lamang sa pag-ibig ng Panginoon na siya'y namatay para sa aking kasalanan. Siya ang nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aking karumihan. At because of that, because alam ko, at ako'y naniniwala na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo is more than sufficient, ay sapat, sapat na sapat, upang ako'y gawing matuwid ng Panginoon sa harapan niya. That's faith. Do you have that right now? Do you have that faith right now? O tinatrato mo lang sa umagang ito na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo ay parang ginawa niyo sa Rizal sa luneta. That's not saving faith. That's not saving faith. Tayo ng lahat ay manalangin, shall we pray? Ang manalangin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe po ninyo na ibinigay po sa amin. We pray na pagpalain po ito. Even sa bigli namin invitasyon
kayo po mag-usap-usap. Sa ngalan po na ayon kay Kristo, amen. Magkakaroon po tayo ng 2 to 3 minutes na break, na invitation. Kung meron po kayo gustong ipadalangin sa Panginoon as response sa ating mensahe, you can pray sa Panginoon po, 2 to 3 minutes po. Let's pray. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos po namin pananambahan. Salamat Ama sa kabutihan at katapatan po ninyo. We pray na sa mamayang pananambahan po ay kayo din po mauna at magpala. Sa ngalan po na ating Kristo. Amen. Maraming salamat po. We are dismissed. Thank you. Salamat.